Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-316 na kabanata. Sino ang kumain ng lason? Nang sumunod na araw, si Alex ay nagpahinga. Ang tanging bagay na kanyang ginawa ay naglakad lamang sa paligid ng campus. Naglakad siya sa sports ground na puno ng aktibidad. May mga taong naglalaro ng basketball, at ang iba naman ay badminton. Sa karerahan, ang mga tao ay tumatakbo o mga kumuha ng klase sa fitness. Napansin niya na ang isa sa mga klase na umattend ay klase na pinapasukan ni Debbie. Pinanood niya ang mga binata at dalaga na naglalandian sa isa't isa. Ang ibang mga lalaki ay may sapat na tapang upang makipag-usap sa mga babae. Pero kadalasan sa kanila ay binebaliwala. Wala siyang magawa kundi matawa habang pinapanood ang mga ito. Si Alex ay naupo at pinanood ang klase nila Debbie sandali. Tumaway siya dito, at nagsukli ito ng matamis na ngiti. Narinig niyang may tumatawag sa kanya. Alex, narito ka pala. Tumingin siya sa paligid at nakita na naglalakad si Melissa palapit sa kanya, dala ang isang thermos flask. Sa mga hindi po nakakaalam ng thermos flask, ito po ay isang lalagyan ng pagkain upang mapanatiling mainit. O parang lalagyan ng isang instant noodles. Hello, ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Alex. Nagbibiro na siya, dahil alam niya na sila ni Melissa ay magkaibigan na. Nagpunta ako upang makita ka. Lumalamig na, kaya gumawa ako ng mushroom soup. Pero marami pa akong natira, kaya dinalahan kita, sagot ni Melissa. Nakangiti ito, pero may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Kung inaalok mo ako, hindi ako tatanggi sa mga sabaw ngayon, sagot ni Alex. Magaling, magsasalin ako sa mangkok. Nagdala ako ng 2 mangkok. Sabay tayong kumain. Si Melissa ay masaya habang nagsasalin sa lamesa ng table tennis. Palihim siyang tumingin kay Alex, at nakita na nakatingin ito sa iba, hindi ito nagbigay ng atensyon sa kanya. Hindi nito napansin na inilabas niya ang maliit na bote ng lason sa kanyang bulsa, nilagyan ng isa sa mga mangkok. Alex, kainin muna ang iyong soup habang mainit pa, habang iniabot ang mangkok na may lamang lason. Melissa, kung sino man ang magpapakasal sa iyo, ay magiging maswerteng lalaki. Naamoy ni Alex ang masarap na aroma na mula sa soup. Inilagay ni Alex ang kanyang kutsara sa mangkok. Si Melissa ay pigil-hininga habang pinapanood si Alex. Kapag nakain na ni Alex ang lason, lahat ito ay matatapos na. Nang sandaling iyon, may isang komosyon sa sports field. Tumingin si Alex at nakita si Debbie na nasa lapag. Nadapa ito habang tumatakbo. Ibinaba niya ang mangkok at mabilis na tumakbo palapit dito. Si Melissa ay pinanood siya at inisip ng mapait sa kanyang sarili, na hindi makapaniwala. Si Debbie ay eksaktong natumbo sa pagkakataong iyon. Parang sinadya niya itong gawin. Pagkatapos ay bigla niyang naalala na, siya pala ay nagpapanggap na mabuting kaibigan kay Alex at Debbie. Kaya nag-alala rin siya kay Debbie. Sa isip niya kailangan niyang pumunta upang tingnan kung maayos ito. Maingat niyang inilagay ang mangkok ng sabaw sa lamesa, at tumakbo papunta kay Debbie. Okay ka lang, tanong ni Alex kay Debbie, na tinulungan ni Celeste at si Lynn. Okay lang ako, hindi ako nakatingin sa aking harapan, kaya nafatid ako at nadapa, paliwanag ni Debbie. Siya ay sobrang nahihiya. Sumama ka sa akin at maupo muna sandali. Sobrang nag-aalala siya dito. Si Melissa ay tumakbo palapit sa kanila na may pag-aalalang ekspresyon, at sinabi. Debbie, okay ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Si Callisto ay sumagot bago pa makapagsalita si Debbie. Lumayas ka, wika nito. Si Debbie ay kasama kami at hindi kanya kailangan. Callisto, huwag kang magaspang, pagsalungat na wika ni Alex. Siya ay medyo sikretong masaya na makita si Melissa na nag-aalala kay Debbie. Ayaw niyang sirain ito ni Callisto. Si Callisto ay tumahimik pero, namumuhi pa rin siya kay Melissa. Okay lang ako, masayang wika ni Debbie kay Melissa. Si Alex ay tinulungan siya, at pumunta sa lamesa kung saan sila ni Melissa nakaupo. Si Callisto ay minasahe ang na-injury nitong hita. Pero maliwanag ang ekspresyon ni Debbie, na hindi masama ang kanyang injury. Alex, maayos si Debbie. Siya nga pala, hindi mo pa kinain ang iyong soup. Ibibigay ko sa iyo bago ito lumamig, wika ni Melissa kay Alex.
Pero nang tumingin ito sa lamesa, nakita niya ang dalawang estudyante na ginamit ang lamesa upang maglaro ng table tennis. Ang kanyang thermos flask at mga mangkok na may soup ay nawala. Nasaan ang thermos flask ko? Wika ni Melissa na nagpapanik. Melissa, narito, tawag ni Alex. Ang dalawang estudyante ay inilagay ito sa lapag. Nakahinga ito ng maluwang. Sinabi niya kay Alex habang papalapit. Ang mangkok na ito ay para sa iyo. Si Alex ay casual na pinulot ang isang mangkok at iniabot kay Melissa. Si Melissa ay tumingin sa dalawang magkatulad na mangkok na may soup. Wala siyang idea kung saan sa dalawa ang may lason. Nag-alangan siya, at sinubukan magdesisyon kung ano ang dapat gawin. Nanginginig siya, habang naiisip ang pagkain na may nakahalong lason. Masarap ito, wika ni Alex. Nakain na nito ang kalahati sa soup. Si Melissa ay nagkaroon ng idea. Si Debbie ay na-injury. Sa palagay ko ay sa kanya na lang ito, upang mainitan siya, suggest niya. At pagkatapos ay ipinasaang sabaw kay Debbie. Debbie, ito ay ang aking mushroom soup. Masarap ito. Subukan mo. Tama, masarap ito, naubos ko na yung sa aking, wika ni Alex, habang ipinakita ang walang laman na mangkok. Maraming salamat, wika ni Debbie, habang kinuha ang soup at kakainin na. Pero si Kalisto ay hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, Debbie, huwag mong kainin, wala akong tiwala sa kanya. Kalisto, kung magsasalita ka pa uli ng ganyan, magagalit na talaga ako. Si Melissa ay mabuting kaibigan. Hindi niya ako sasaktan, wika ni Debbie. Kinuha ni Debbie ang soup kay Melissa at kinain. Melissa, masarap ang iyong soup. Kailangan mong magbukas ng sarili mong restaurant, pagbibiro ni Debbie. Masaya ako at nagustuhan mo. Ngumiti si Melissa pabalik habang pinapanood si Alex at Debbie sa malapitan. Pinilit niya ang kanyang sarili na ngumiti. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. At kinukuskus niya ang kamay sa kanyang likuran. Sa dormitoryo, si Melissa ay kinuha ang ilan sa kanyang mga gamit. At umalis ng university. Sinabi niya na magkita sila ni Chris sa kwarto nito sa Hilton Hotel. Nang dumating siya, inilapit niya ang sarili sa mga bisig ni Chris. Nanatili itong nagsalita ng mahina. Chris, sobra akong natatakot. Naipakain mo ba kay Alex ang lason? Naiinip niyang tanong. Wala siyang pakialam kay Melissa. Ang kanyang iniisip lang, ay mamatay si Alex. Oo, naibigay ko ang lason. Pero hindi ko alam kung siya ang nakakain, o ang kanyang kasintahan na si Debbie. Ang isa sa kanila ay siguradong nakain ito. Hinawakan ni Chris ang balikat nito, at walang pasensyang tinanong. Ano ang pinagsasabi mo? Nakain ba ni Alex ang lason o hindi? Ang mukha nito ay mabagsik at nakakatakot. Siguro ay nakain niya o ang kanyang girlfriend. Chris, kahit na ang kanyang girlfriend ang nakakain ito. Ito ay katulad rin kung siya ang nakakain. Base sa alam ko tungkol sa kanya. Kung mamamatay ang girlfriend niya, ay ayaw na niyang mabuhay. Si Melissa ay natatakot sa ekspresyon ni Chris, at pinilit pakalmayan ang kanyang sarili. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.